Good day everyone or maayong adlaw katong tanan. Isa ka ba sa mga disappointed after makabili ng condominium dito sa Metro Manila or anywhere in the Philippines? Then this video is for you. Bigyan natin ng solusyon or sagot yang disappointment mo. Pag tayo bumili ng property, make sure na mabigat yung rason or purpose natin bakit tayo bibili. Again, make sure na mabigat yung rason or purpose natin bakit tayo bibili ng property. There are two main reasons why we still buy real estate property. The first one is end use or personal use. Pag end use or personal use, ang purpose mo ay bibili ka ng kondo dahil talagang kailangan mo ang kondo, gagamitin mo in the future o gagamitin ng iyong mga anak na nag-aaral dito sa Metro Manila. Second reason is for investment. Dito na part maraming mga disappointment. Bakit? Based on my personal experience and my personal opinion, maraming mga real estate buyers kulang sa kaalaman or they don't know how real estate market works, especially sa condominium. Pag ikaw ay bibili ng condo, dapat malaman mo paano kikita sa condo o how real estate condo market works. There are three ways to earn or to make money in condominium property. The first one is being a flipper or flipping. Ang flipping or being a flipper, bibili ka ng property ngayon, magantay ka ng ilang taon at ibenta mo to sa market. Make sure na yung property or location ng property mo, may prediction ka pagdating ng panahon na tataas yung value ng iyong property or malakas yung value appreciation pagdating ng panahon. The next one is rental. Ito yung pamaraan na kung saan ikaw ay naghahanap ng tenant sa iyong property or sa iyong condo. Ano ba yung term lease mo? Weekly ba? Monthly ba? Or at least minimum of 1 year rent? Make sure na meron ka ring alam sa rental market ng condo. And the last one is, I think this is the most profitable way to earn or to make money in condo is yung Airbnb. Again, make sure na allowed ng condo or property management office or developer yung Airbnb sa iyong property. Kapag hindi allowed ng property management at developer yung Airbnb sa nabili mong condo, disappointment talaga yan. Sa Airbnb, ang tanong, kaya mo bang mag-asikaso or i-administer or i-manage yung property mo? Kasi daily ang ano niyan, ang check-out or check-in ng iyong mga client. Meron ka bang time para sa mga ganon? Yan po ang tatlong paraan paano kumita sa condominium. To recap the content of this vlog, para iwas disappointment after natin makabili ng property, make sure na meron tayong mabigat na rason or purpose why we buy real estate property, especially condominium. Ang first na rason is end use. Bibili ka ng property dahil kailangan mo, gagamitin mo or gagamitin ng mga anak mo. And the second reason is investment. Make sure pag investment, we know how to make or earn in real estate market or condo. Iyon po ang tatlong paraan na nabanggit ko kanina kung paano kumita sa condominium, yung flipping or being a flipper, rental, and Airbnb. If you are selling or renting out your property, especially condominium in Metro Manila, feel free to message me. I will help you to find fast your tenant. Thank you for watching. Tagang salamat kanatong tanan. Maraming salamat sa ating lahat and God bless.